Evening po, may tanong po ako sa Apocalypse 7:3. Sa panahon po ba natin ngayon, tinatatakan na rin po ba ang mga anak ng Diyos ngayon sa panahon po natin? Or what po, at si Satanas po ba nagtatak na rin po ba? Salamat po. Brother Gomer. Parang yan ang kabisado mong topic. Opo, pagdating sa pagtatatak mga kapatid, meron pong individual na pagtatatak at meron pong pangkalahatang siling na, pag pinag-aral natin yung Bible. Kung sa individual ay meron kasi alam naman natin yung pagtatatak, gagamitin ng Holy Spirit. Kaya meron na pong mga nakakatanggap ng tatak. Pero meron kasi binabanggit sa banal na kasulatan yung yung pangmaramihan or huling pagtatatak na binabanggit po sa aklat ng Apokalipsis, yun ang hindi pa nangyayari. Pero individually ay meron na pong nangyayari sa ating kapanahunan. Yun po ang masasagot po dyan. May dagdag po pa si Uncle Gomer. Ang sabi po doon sa 1:13 ng Efeso, meron pong binabanggit na ganito. Yan nga. Kaya may nangyayari ng individual Efeso 1:13, ang sabi niya, na sa kanya kayo rin naman ay pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, sabi niya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, lahat ng sumampalataya, na ang sabi niya rito, tinatakan ng Espiritu Santo. Take note mga kapatid hindi po yung Espiritu ang tatak, kundi ang nagtatak ay yung Espiritu Santo. Yan. Okay? Ayan po yun. Kasi yan naman talaga yung nagsisilyo mga kapatid. Sa magitan ng Holy Spirit, pagka yan ang tumatak sa atin, ay sigurado yon. Kasi hindi nga natin pinapaniwalaan na yung tatak lang talaga is yung Sabat, bagaman lagi natin dinodoktrina ito. Pero meron din naman kasi mga nangingili ng Sabat na hindi naman talaga silyado. Lalo na yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag ang Holy Spirit ang tumatak, ay ang may tatak nito, Brother Gomer, ay ganito. Ano ang magiging ugali na mayroong tatak? Sa 2 Timoteo 2:19. Ayan. Pagka tinatakan ng Holy Spirit, ano mangyayari? Sabi po rito, gayon din naman, sabi, gayon may ang matibay na pinagsasalingan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang bangkan niya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kaya pag tinatakan ka ng Holy Spirit, mga kapatid, lalayo ka sa kalikuan. Susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka lalabag So, yan po yung ibig po natin sabihin dyan, mga kapatid. Tama. Kaya makikita natin, Brother Johnson, kapag ikaw ay merong Espiritu Santo, makikita sa iyo yung bunga ng Holy Spirit na nakalagay doon sa Galatia 5. Yan po yun, mga kapatid. Yan. Tungkol doon sa Revelation, siguro, Brother Johnson, ito nga yung end times na sinasabi natin. Ngayon po ang katanungan mula kay Sister Maria Minda Arienta. Maganda din po ito. Ang tanong niya po na mayroong 3 persona po ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Bakit po kung mag-pray tayo, humingi tayo sa Diyos ng pagpupuspos sa atin ng banal na Espiritu? Bakit humihingi tayo ng pagpupuspos? Napuspusin tayo ng banal na Espiritu. Why not? Tama. Kasi nananalangin tayo sa Ama sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung Espiritu, yan ang tinatawag na ipinangako ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Yun ay mababasa po natin sa aklat ng Juan, mga kapatid, na ito, basahin nga natin to. Okay. Espiritong ipinangako, Brother Gomer, sa John 14, no? 14:26 yata, Brother. 14:26. O tingnan natin. Tatapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ayan, iyan ang ipinangako ng Panginoon na pag alis niya ay merong mang-aaliw na susuguin ng Ama sa kanyang pangalan. Kaya kailangan po natin idadalangin yung gabay ng Holy Spirit, mga kapatid.
At hinihingi talaga yan, Brother Johnson kasi dito sa isang talata ng parang Lucas yata, sa ito yung, kalimutan ko yung eksaktong talata. Pero pagkakasabi kasi doon, kung kayong masasamang ama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, sabi niya roon, ay gaano pa kaya ang Ama sa langit na magbibigay ng kanyang ng banal na espiritu sa mga, ayan, sa 11:13. Yan. Lucas 11:13. Siguro umpisahan na lang natin sa 11. Lucas 11:11 hanggang 13. Sabi niya, at aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya at hindi isda ang ibibigay kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? So ito yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa punto na ito. Sa talatang 13, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Ganda. So makikita po ninyo rito na itong Holy Spirit ay talagang hinihingi po ito sa pangalan ng ating Panginoon, ang sabi nga doon sa 14:26. Bakit? Kasi nga po, kung hinihingi mo itong power ng Holy Spirit, ibig sabihin, you are willing to surrender to the power of the Holy Spirit. Kasi kapag ka ibinigay sa iyo ng Panginoon itong Holy Spirit, tapos ito ay nilabanan mo, abay mangyayari sa iyo yung karanasan ni Sapphira at sa ni Ananias, Brother Johnson. Tama. Nagsinungaling sila sa Espiritu, bagamat sila ay napuspos ng Holy Spirit, alam natin, pero bagamat sa kalagayan nila, nilabanan nila yung Holy Spirit. At yun yung kasalanan na walang kapatawaran. Kaya nga, kapag tayo ay humihiling ng Holy Spirit sa Panginoon, ang ibig sabihin lamang nito mga kapatid ay willing talaga tayong magpasakop doon sa prompting, sabi nga, ng Holy Spirit, Brother Johnson. Kaya kung sabi niya, kung hihingi ka sa Panginoon ng kanyang Spirit, ng Espiritu Santo, ay kung ikaw na ama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa iyong anak. Sabi niya, lalong-lalo na yung Ama sa langit na ibibigay niya yung Holy Spirit doon sa mga nagsisihingi sa Kanya. Kasi nga, ito yung magbibigay sa atin ng power para tayo po ay makapagtagumpay sa mga tukso. Brother Johnson. Okay. Dugtong lang. So, pwede po palang sabihin, Brother Gomer, na yung paghiling natin ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu is parang sign po ito ng submissiveness natin, na ina-acknowledge natin na kailangan natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Ano po? Opo, tama po yun. Tama yan kasi yan ang pupuno sa ating kahinaan. Hindi natin kaya Kaya kailangan natin yan. Okay. Sabi ng 8:26 ng Roma, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ang mga himig na hindi maisasaysay sa pananalita. Yan. Ayun. Okay? Okay. So, ilan na lang po ito? Dalawa na lang po yata, last two. Okay naman po yung oras natin. Okay, mula kay Brother Renz, ito maganda din. Ang tanong po niya ay, ang sinasamba bang Diyos ng mga Muslim at Kristiyano ay parehas lang? Kasi iisa lang naman daw po sinasamba ng Muslim at tayo din namang Kristiyano, iisang Diyos ang sinasamba. So parehas daw po ba ang ating mga sinasambang Diyos? Brother Gomer. Mas kamisado mo yan, Brother Johnson. Parang nagpinto. Buti na lang. Okay. So, ganito mga kapatid at mga kaibigan, doon po yan magkakaiba doon sa sinasabi at turo ng Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng mga Muslim. So, kung ako ay meron sigurong talagang pagkakaiba kasi yung Diyos natin, bawal yung mag-asawa ng higit sa isa Pero sa kanila, alam ko, pwede. Okay, doon nagkakatalo yan, Brother Gomer. Di ba? Kumbaga kasi, pwede nga ganun, Brother Johnson, kasi hindi. Isang bagay na nakaka-confuse din. Siguro, parang sa atin ding mga Kristiyano,
Hindi natin masasabing na pareho yung Diyos natin sa ibang Diyos. Pero alam natin na yun din yung Diyos nila. Maaring halimbawa, sa mga Katoliko, ang Diyos nila siyempre, naniniwala din sila sa Trinity. Kaya nga lang, yung aral na kanilang sinusunod ay mali. O yun ang problema doon. At yun ay hindi tinatanggap ng Diyos. Sang-ayon sa Marcos 7:7. Ang ibig sabihin, kung sinasamba mo ang Diyos, hindi sa espiritu at katotohanan, ito ay hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, kung Kristiyano ang pag-uusapan, siyempre iba talaga yung aral ng Quran, Brother Johnson. So, kung sa akin, siyempre tayo ay Kristiyano, ay dito ako sa sinasabi ng Biblia. Yeah. Ganun lang po kasimple yun. Kahit naman sila, hindi tatanggapin yan eh. Kasi minsan nga, sasabihin nila, ang Diyos ng ninyo, marami. Kami, isa lang talaga. O, yun na nga. Oo. Ay, yung Diyos daw natin, nanganganak. Yung Diyos nila, hindi. Narinig ko yan eh. Pinadala po ito ni Ma'am Marilyn sa akin. Ang tanong po niya is, ano daw po ang difference between Pioneers Adventism versus General Conference Adventism? Ayan talagang kapisado ni Brother Johnson. Kala ko. Lahat po kabisado. Lahat po kabisado. Yung Pioneer po mga kapatid, ay sila rin po yung bumuo ng General Conference. Ano? Pero ang pagkakaiba na lang po ay ganito, yung mga pioneering po ng Adventist, yun yung nagsimula, nagtulong-tulong. Ano po, sila James White, Joseph Bates, Jane Andrews, Ellen White. Yan po sila yung mga pioneer na tinatawag po natin. Pagdating naman sa General Conference, yan po yung ating headquarters. Yan yung ating pinaka-head office po na sa pangkabuuan ng Seventh-day Adventist sa buong mundo. Yan po yung General Conference po natin ngayon. Nandyan po yung pinakatuktok sa umbrella ng Seventh-day Adventist Mundo sa mga division, conferences, mission, at hanggang sa area at local churches. So yan po, General Conference of Seventh-day Adventist. Nandyan po ang mga listahan ng ating po mga matataas. Para pagdating sa sinabing pioneer, ay meron po lamang tayong ilang pioneer. Ang alam ko ay 4 po sila na kinikilala po natin bilang mga pioneer ng Seventh-day Adventist, Brother Gomer. Yan. Okay. Ayan, ang ating mga pioneer ay si James White, Joseph Bates, Jane Andrews, at Ellen White. Sila po yung 4 na kinikilala po nating pioneer. Ito naman po is mula kay Brother Manohar. Ganda rin. May revelation pa po ba sa panahon natin ngayon sa panaginip? Siguro ito yung mga vision or what? Kung meron pa rin po ba? Ay, hindi natin pwedeng sabihin wala na dahil baka may gamitin, baka kailangan may gamitin uli yung Panginoon, ano? Pero kung meron man, ay ang sabi dyan, Brother Gomer, ay sa Unahuan 4, kung meron man, ay suriin, sapagkat sinasabi rin po doon sa Aklat ng Gawa na sa huling mga araw ay meron po mga makakakita ng mga pangitain. Ano po? Kaya hindi natin sinasara yan, Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Ang sabi doon sa Gawa 2:17, ay ganito po yung mababasa natin dito. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos po ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay nakikita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. So pwede tayo rito, Brother Johnson, kasi medyo tumatanda na tayo eh. Pati sa verse 18, Brother Gomer, maganda rin. Ayun, oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Ayan, pwede ba? So, hindi natin talaga, kailangan lang natin suriin. Yan, Unahuan 4:1. Yan. Okay? Okay.